Ano ba talaga ipagpapatayan natin dito? Habang mas lalo pang nagdadakdak at nagsisiwalat ng kabubuhan si DDS Senator Rodante Marpeluca tungkol sa West Philippine Sea at sa hayagang pagtatanggol niya sa China, mas lalo naming gustong malaman kung sino ba talaga ang nag-donate sa kanya ng mahigit 112 milyong piso para sa kanyang kampanya sa pagkasenador. We will offer our lives, including the lives of our children, and to die for it, for something that is not even within our EEZ. Ang gawin natin po para madali, i-give up natin yung KIG. At take note, halos 52 milyong yaman ang dineklara niya sa kanyang SALN. Meron pong mga ibang mga kababayan natin ang halos hindi makapaniwala kung bakit po tayo nanalo. Nelson, alam mo, mga kaibigan ko, nagbigay sa akin talaga. Matatandaan na sinabi ni Marpeluca habang kunwaring tumatawa pero halatang nambobola sa isang interview na marami raw siyang friends na tumulong sa kanya. Pero ayaw daw niyang pangalanan ang mga ito dahil request umano ng kanyang mga beshi na donors. Alam mo, pakiusap lang nila. Isa lang. Tanggapin mo ang tulong namin sa iyo. Okay. Congressman ako noon Kong. Kami po ay naniniwala na karapat dapat kang makarating sa Senado. Tanggapin mo ang halagang to. Marami sila. Isa lang ang kanilang pakiusap sa akin. Ano po yun? Eh sana wag mo na kaming i-disclose ang identity. Which is clearly against the law. Dapat alam niya yan dahil abogado siya. Pero dahil isa nga siyang lower ranked na abogado, pwede na siguro nating bigyan ng presumption of idiocy. Paano yun kako? Contribution to eh. Hindi, sabi niya, binigay ko nga sa'yo contribution pero utang na loob mo sa akin yan. Ituring mo na lang na utang, sabi niya, di ba? Loan. Hindi, utang lang. Basta utang na hindi babaya. Utang na loob eh. Ngayon, dahil sa hindi ko pwedeng isiwalat ang kanilang identity, kaya sinabi ko zero in contribution. And not surprisingly, si Marpeluca ay consistently willfully ignorant, hindi lang sa sarili niyang Statement of Contributions and Expenditures o SOSE, kundi pati sa mas mabigat na usapin ng West Philippine Sea. So ang tanong, sino kaya ang big time o mga big time na personalities na nag-donate ng mahigit 100 milyon para manalo bilang senador noong nakaraang eleksyon? There are still more questions than answers about a 2020 national security document that alleges the Chinese government used an extensive network of community groups to conceal the flow of funds between Chinese officials and Canadian members of an election interference network. Global News has reviewed that document. It warned that influence operations were likely to be more persistent and pervasive in future elections. Which reminds us na ang China, through its assets at spies abroad, ay kilalang nagpopondo at nag-groom ng mga friendly politicians. Sa US, madalas na tinatarget ng mga Chinese spies ang mga Democrats dahil marami sa kanila ay mga traitor at left-leaning o makakaliwa. It's about a Chinese intelligence operation on U.S. soil targeting American politicians with a female operative who had ties to a Democratic congressman and intimate relationships with at least 2 Midwestern mayors. Isa sa mga notable cases ay ang kay Fang Fang at ng Democrat congressman ng California na si Eric Swalwell. A suspected Chinese intelligence operative who targeted up-and-coming politicians from 2011 to 2015. It began years ago, it is alleged, through charm and campaign fundraising. Hoping to gain people's trust so that she could perhaps in the future help them change their mind on China policy and just generally give the Chinese government close insight. Yep, sa US, tinatarget ng mga Chinese spies ang mga Democrat states. Sa Pinas naman, ang Davao na kilalang balwarte ng mga alleged traitor o makapili. And this is why kailangang mas maging mahigpit tayo sa campaign finance at SOSE dahil sa bantang ito ng China at iba pang mga outsiders.